mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo o sa simula ng pag-ibig, kundi sa patuloy na pagpapatawad, mahabang pasensya at matibay na pananampalataya, lalo na kapag dumaraan sa mga sugat ng nakaraan. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nakaraan, kundi gamitin ito upang bumuo ng mas matatag at mapagmahal na samahan. Tuwing Sabado ng umaga, naaamoy sa San Isidro Community Outreach Center ang bagong lutong pandesal. Dito unang nagkakilala sina Belle at Mac. Si Belle ay abala sa paghahanda para sa feeding program. Mahinahon at maingat sa bawat kilos. Si Mac naman ay madalas tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit. Tahimik at seryoso sa ginagawa. Pareho silang laging naroon sa parokya ng San Isidro Labrador. At sa kanilang paglilingkod, unti-unti nilang natagpuan ang kapayapaan matapos ang mga hirap sa buhay. Si Belle ay byuda at nag-iisa sa pagpapalaki ng anak niyang si Sofia. Palagi niyang naaalala ang yumaong asawa, si Gabriel, at ang kanyang masayang tawa. Si Mac naman ay nakaranas ng mabigat na pagkabigo sa kanyang nakaraang relasyon at natutunan niyang maging maingat sa pagtitiwala sa iba. Sa simula, simpleng pagbati at pagtulong sa isa't isa lang ang kanilang ugnayan. Pero habang lumilipas ang panahon, nagkaroon sila ng magaan at komportableng samahan. Madalas silang mag-usap tungkol sa pagpapalaki ng anak, sa simpleng saya ng buhay, at sa lakas na dala ng pananampalataya. Dahan-dahan, naramdaman ni Belle ang kapanatagan sa presensya ni Mac. Si Mac naman ay humanga sa kabaitan at tapang ni Belle. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi biglaan, kundi unti-unti at totoo, mula sa pag-unawa at pag-asa. Pagkalipas ng halos 1 taon, lihim silang nagkikita minsan para magkape o magkwentuhan sa gabi. Nang mag-propose si Mac, simple lang ito pero puno ng katapatan. Luhaang tinanggap ni Belle ang alok. Ikinasal sila sa maliit na kapilya, kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Sa paghawak nila sa kamay ng isa't isa, dama nila ang tiwala at pag-asa na sabay nilang mabubuo ang bagong buhay. Dahan-dahan, tapat at puno ng pag-ibig. Ang araw ng kasal ni Belle at Mac ay payapa at masaya. Pero ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagsubok sa kanilang bagong tahanan. Lumipat si Belle kasama si Sofia sa bahay ni Mac. At inakala nilang sapat ang kanilang pagmamahal at pananampalataya para bumuo ng masayang pamilya. Ngunit hindi ganoon kadali. Si Sofia, nasa 12 taong gulang, ay nagsimulang makaramdam ng lungkot at selos. Pakiramdam niya, unti-unti nang nawawala ang alaala ng kanyang yumaong ama. At parang may pumapalit sa lugar na dati ay kanila lang ng kanyang ina. Si Leo naman, nasa 14 anyos, ay hirap pa ring tanggapin ang pagkawala ng kanyang ina. Para sa kanya, si Belle ay mabait, pero mahigpit. At si Sofia ay palaging tama at nakakainis. Unti-unti, napuno ng tensyon ang bahay. Ang hapagkainan ay tahimik at puno ng tampo. At ang dating masayang tahanan ay naging malamig. Sinubukan ni Belle na magpatupad ng mga bagong routine, habang si Mac ay nagpapanatili ng kaayusan, pero mabilis lumitaw ang mga problema.
Sanay si Leo na magkalat sa bahay. Iniiwanan ang bag sa sala at ang basang tuwalya sa kama. Si Sofia na mas maayos ay napapabuntong hininga habang pinupulot ang gamit niya. Leo, hindi mo ba mailigpit ang gamit mo? Tanong ni Sofia nang may bahid ng inis. Whatever, sagot ni Leo at pumasok sa kwarto sabay patugtog ng malakas na musika. Maliit na bagay lang yon, pero sapat na upang magsimula ng tensyon sa pagitan nila. Ang hapunan, na dati masayang oras para kina Belle at Sofia, ay naging mabigat. Tuwing sinusubukan ni Mac na mag-usap, nauuwi ito sa pagtatalo o tahimik na iringani na Sofia at Leo. Madalas si Belle ay bumabalik sa kusina para iwasan ang tensyon, habang si Mac naman ay naaalala ang sakit ng nakaraan at ang pagkabigo sa pamilyang minsang nasira. Hanggang sa dumating ang malaking problema nang pinagtambal sina Sofia at Leo sa isang school project. Hindi alam ng kanilang guro na magkasama sila sa bahay. Habang ginagawa ang proyekto, mabilis silang nagtalo sa maliliit na bagay. Hanggang sa sumabog na si Sofia. Wala kang pakialam sa kahit ano. Gusto mo lang baguhin ang lahat. Parang gusto mong burahin si Papa. Anya nito. Nasaktan si Leo at sumagot. At ikaw naman, spoiled brat na nabubuhay sa pantasya. Walang may gusto sa perfect little family mo. Tahimik na nag-echo sa bahay ang kanilang sigawan at nanatili sa hangin ang bigat ng mga salitang binitawan. Nang makita ni Maxibel na tila wasak at pagod, napuno siya ng pangamba. Hindi ko na alam ang gagawin, Isabel. Pakiramdam ko, nagkakamali na naman ako. Sigaw niya. Si Belle naman ay tumahimik at parang may pader na itinayo sa pagitan nila. Ang kanilang kwarto na dati puno ng lambing ay naging malamig at tahimik. Dahil sa patuloy na gulo, unti-unting lumayo si Sofia. Madalas na nasa bahay ng lola o kasama ang kaibigan. Madalas na nasa bahay ng lola o kaya ay kasama ang kaibigan. Si Leo naman ay nagrebelde. Lumiliban sa simbahan, bumababa ang grado, at palaging sumasagot kay Mac. Pakiramdam niya, mas mahalaga kay Mac ang relasyon niya kay Belle kaysa sa kanya. Isang hapon, habang may community clean-up sa hardin ng simbahan, nabangga ni Sofia ang isang mesa. Natumba ang litrato ni Gabriel, ang yumaong ama niya. Bago pa ito bumagsak, nasalo ito ni Leo. Nagkatitigan sila sandali, pero agad na naglaho nang agawin ni Sofia ang frame at sabihing, "Mag-ingat ka." "Whatever," sagot muli ni Leo at tumalikod. Muli na namang nagkabitak ang relasyon nila. Dumating ang araw na sumabog ang tensyon sa bahay. Isang Sabado ng hapon, sinubukan ni Belle kausapin si Sofia. "Sofia, anak, hindi ka pwedeng laging lumalayo. Ito ang bahay mo ngayon." Mahinahon niyang sabi. Ngunit sumiklab lang si Sofia. "Hindi ito ang bahay ko, Mama. Bahay niya to. Pinalitan mo si Papa. Pinalitan mo ang lahat." Bumuhos ang luha ni Sofia at naramdaman ni Belle ang kirot sa puso ng anak. Kasabay nito, natagpuan ni Mac ang tawag mula sa guro ni Leo tungkol sa bagsak na grado. Pagbalik niya sa sala, hinarap niya si Leo. "Leo, hindi ka tanggap-tanggap ang grado mo. Pinababayaan mo ang sarili mo?
niya nito sa anak. Sumabog si Leo. Pamilya? Anong pamilya, Papa? Pinalitan mo si Mama at sinubukan mong palitan ng lahat. Sisirain mo ang pamilyang ito tulad ng dati. Nag-echo sa buong sala ang kanilang mga salita. Si Belle at Mac ay napatigil. Gulat at walang masabi. Patabog na pumasok sa kani-kanilang silid ang mga bata. Sabay kalabog ng pintuan. Naiwan si Belle sa sala. Naupo sa sofa at tumihikbi. Ramdam ang bigat ng alaala ni Gabriel at ang pakiramdam na ang bagong buhay na sinubukan niyang buuin ay nagkakawatak-watak. Tahimik na umupo si Mac sa tabi ni Belle. Mabigat ang bawat hinga. Nakita niya sa kalungkutan ni Belle ang alaala ng kanyang unang pagkabigo. Ang bahay na dati puno ng pag-asa ay ngayon malamig, tahimik at puno ng mga salitang hindi na mababawi. Nang gabing iyon, tahimik na nanalangin sina Belle at Mac. Hindi para sa agarang ginhawa, kundi para sa lakas na harapin ang bukas. Humingi sila ng gabay, pasensya at tapang na magpatawad sa isa't isa sa kanilang mga anak at sa kanilang sarili. Kinabukasan, habang tahimik silang nag-aalmusal, parehong alam ni Belle at Mac na kailangan nilang ayusin ang pamilya. Pumunta si Mac sa kwarto ni Leo at sa halip na galit, dinala niya ang kababaang loob. Anak, mahal kita. Gusto kong maging masaya ka. Hindi lang dahil tama ang ginagawa mo, kundi dahil totoo kang masaya. Sabi niya. Tahimik lang si Leo, pero unti-unti siyang nakinig. Si Belle naman ay lumapit kay Sofia. Hinaplos ang buhok nito at mahinahong sinabi. Alam ni Mama na namiss mo si Papa, anak. Pero gusto kong bigyan ng puwang ang bagong pagmamahal. At sana ay maging masaya tayo, kasama ka at si Leo. Tahimik lang si Sofia. Pero sa mga mata niya, may pakas ng pag-unawa. Unti-unti, naramdaman niya na hindi papalitan ni Mama ang alaala ni Papa. Kundi sinusubukan nilang muling bumuo ng pamilya na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Isang araw, nagtipon sina Belle at Mac kasama sina Sofia at Leo sa hapag. Wala na ang tensyon. Pagkos may pagod na mga mata at pag-asang maririnig nila ang isa't isa. Si Belle ang unang nagsalita. Lahat tayo nasasaktan. Sabi niya. Kami ni Mac masyado kaming nakatuon sa sarili namin. Nakalimutan namin kung gaano kabigat ito para sa inyo. Pasensya na. Tumango si Mac at hinawakan ang kamay ni Belle. Gusto kong magpagaling tayo sabay-sabay. Sabi niya. Iminungkahi niya ang family council tuwing linggo ng gabi. Walang sisihan, puro bukas na pag-uusap. Sa unang pagkakataon, tumango si Sofia at hindi na umiwas ang tingin ni Leo. May katahimikan pero may halong pag-asa simula ng muling pagtatayo ng pamilya. Mula noon, nagsimula ang maliliit ng pagbabago. Isang gabi, habang nag-aaral si Sofia, tumulong si Leo sa matematika. Walang malalaking salita, pero ramdam ang pag-unawa. Sa ensayo ng koro, tinulungan ni Sofia si Leo sundan ang tono ng bagong himno. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Hindi bilang magkaribal, kundi bilang magkapatid na nagsisimulang magkaunawaan. Isang linggo ng umaga, sinabi ni Belle, gagawa tayo ng maliit na sulok para sa mga alaala. Isang lugar para sa lahat ng minahal natin. Kahit yung mga nawala na.
Sa likod bahay, sa ilalim ng batang punong sampagita, nagtipon sina Belle, Max, Sofia at Leo. Sama-sama nilang itinanim ang bogambilya ni Gabriel. Dahang-dahang inilagay ni Sofia ang maliit na batong may inisyal ng kanyang ama. At si Mac naman ay tinulungan si Leo na ilagay ang alaala niyang bato mula sa ilog. Tahimik lang sila habang marahang humihinga at nararamdaman ang unti-unting paggaling ng kanilang mga puso. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa bahay. Ang dating malamig na katahimikan ay napalitan ng tawa at simpleng usapan. Ang maliit na memory spot sa hardin ay puno ng kulay at samyo ng mga bulaklak na nagiging lugar nila para magtipon, magkwento at magkasama. May mga tampuhan pa rin paminsan-minsan, pero ngayon ay may pag-unawa at respeto. Natutunan nilang sabay na makisabay sa bagong ritmo ng buhay. Hindi perpekto, ngunit totoo. Isang gabi, nagsalo-salo sila sa simpleng hapunan. Nagkwento si Leo ng nakakatawang pangyayari sa paaralan at napatawa si Sofia. Napangiti rin si Belle at si Mac ay napatingin sa kanya na may tahimik na pag-unawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, muling naramdaman nilang tahanan ang kanilang mesa. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtitiyaga, pagpapatawad at pananalig. Ang bahay na dati puno ng sigawan at tampuhan ay ngayon humihinga ng bagong buhay. Puno ng tawa, pagmamahalan at pag-asa.